Okay, let's bow our heads and we have to thank our Father God. Yes, Heavenly Father, as we worship you today with our Zoom meeting, the Team Agape, the Team Phoenix Rising Star, and all the teams, we have our mentors here, we have our guests here coming soon. Lord, please guide each one because we know that everything is from you. We cannot do anything without your guidance, without your mentoring, without your miracle, without your healing, without your knowledge and wisdom. And Father God, because you are the owner of the universe, as you have said in Psalms 24, that everything is in the Lord. And so we are giving you back all the glory, and we are giving you all the thanksgiving and worship. Yes, Father, bless each one, bless our speaker, that she might give us all her knowledge, impart us all with her inspiration with this I Am Worldwide. Father God, thank you for our life today. Thank you that we rise up today healthy and aspiring for your blessings, aspiring for your inspiration, aspiring for your miracles, aspiring for your healing. So, Father God, we give you back all the honor, glory, and praise in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Yes, amen. Hallelujah. Good morning, Hallelujah. everyone. Good morning, everyone. So Good morning. welcome, everyone. Thank you for coming. I know Okay na ito dito. lahat ng tao busy Box na lang ngayon. dito. Amin na. Yung mga iba Dito na lang ako. sa Pilipinas kasi first day na ng pasukan ngayon. So maybe yung mga iba maghahatid sa mga anak nila, sa apo nila. Yes, kaya we have to thank each one for giving us the time today. So before everything, magpakilala ako. I'm Roberta Sardenia, Rosser for short. Thank you for Team Agape for being a part of this team. And thank you, I Am Worldwide, for giving us this wonderful opportunity. This is starting from our health, opportunity, prosperity for everyone. Yes, right. So I am from Culion, Palawan, and I am a retired DOH government employee. So meaning I am a senior citizen. So, age is just a number, as I always said, as we are always willing to share all the goodness and all the promises of the Lord, He will bless us. So we have heard doon sa testimony ni ating mother mentor ng Team Agape, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord Almighty. The plans to prosper you and not to harm you. The plans to give you hope and a future. Kaya marami akong experiences of failures, something like hatred, ganun. Pero, I always pray to the Lord na let it not stay in my heart because I know and I claim all the promises of the Lord. Kasi promise ni Lord sa atin, bibigyan tayo ng magandang future. So, we have all must have to avail yung mga miracles ng Lord sa buhay natin. So, moving on, gusto ko nang introduce sa inyo yung ating speaker kasi na-excited din ako. So, teka, I have to wait lang. Sana yun? I have to read her, Yes. Kasi ang ating topic ngayon is why I am. It's all about network marketing. As I understand, network marketing is multiplying your time, effort, money, and your knowledge, diba? Through other people. That's why we are here today. So, I would like to present to you our speaker, OMG, a senior citizen, katulad ko.
Medyo medyo mataas na ng konti yung age ko. So, yun na nga, gaya ng sinabi ko kanina, age is just a number. Appear po tayo mens, no? Yun. O, di ba? Pero humahataw pa din. Ganyan ang tao. Laging positive, di ba? So, she holds a gold package by Rank Up from Masbate City. So, Masbate City is far away dito din from Manila. May asawa at isang anak, a teacher by profession. I have also a teacher daughter, you know, self-employed. Wow, bigatin. Ang hirap maging self-employed. Pero ginagawa si I Am worldwide, di ba? Part-time but full-time in heart and full-time attitude. That's the best. Iba po talaga si I Am, nakaka-inlove. Sinabi mo pa. I am proud to present to you our beautiful, indefatigable, always busy. Nakikita ko talaga to lagi sa sa Zoom. So ibig sabihin she is so masipag, 'di ba? Masipag to learn. And thank you for giving us your inspiration today. And thanks God because you are so much willing to share all your learnings, inspirations, knowledge, and wisdom. Yes, amen. So I'm proud to present to you Miss Marcela G. Silaya. So take it away, Mens. Amazing Equally, morning. equally beautiful, senior. Yeah, clap, Amazing clap, clap. morning. Yeah, amazing morning. Amazing morning. Thank you very much, Mentor Rosel, sa napakagandang introduction mo sa akin. Sana pag bear my sharing at sa topic nito kasi this is my first time na mag-training ako sa ganitong ano ganitong sa Team Agape. This is my first time sa aming Team Vikings, Dumanes, palagi lang akong host. Nag-IBP din ako doon pero nagtago muna ako for how long kasi natatakot ako, nahihiya, hindi ko alam. At saka, sabi ko nga, senior citizen na ako. Pero tama sabi ni Mentor Sir, na by age only. Ngayon, alam ko si Mentor Abby ang ng screen sa akin. Ready Mentor, ka na, yan lang madam? po. Ready? Opo, opo. Why network marketing? Isang topic ito ni BP Aikaoy. Next po. Alamin po natin ito kasi tayo ay network marketing talaga. May kwento dito sa dalawang picture nito, ang isang goat at saka isang rabbit. Itong rabbit ay takbo ng takbo siya at si wolf ay hinahabol niya si rabbit kasi itong dalawa ay naghanap ng pagkain. Si wolf gusto niya kainin si rabbit. Si rabbit naman naghanap din siya ng pagkain. Kaso lang, talagang mabilis si rabbit. Hindi siya humihinto sa kakatakbo sa paghahanap ng makain niya, daily needs nila. Si wolf naman, sa kakatakbo niya, ay naku, sabi na niya, napagod na ako, hinto na lang ako kasi hindi ko mahabol si rabbit. Kaya hinto na lang ako. Yun. Huminto siya. Si rabbit tuloy-tuloy ang takbo niya hanggang sa dulo ng tagumpay. Next po. Are you living just to survive? Kagaya ng wolf na ang pinaglaanan ng kanyang journey sa buhay ay pagkain lang. Samantalang si
si Rabbit, hindi siya huminto kasi iniisip ni Rabbit na ang mga family members niya, kamag-anak niya naghihintay sa kanya. Kaya hindi siya maghihinto sa katatakbo hanggang sa dulo ng makuha niya ang inaasam-asam niya na goal sa buhay niya. Kagaya din natin na sa industry natin ngayon na marami tayong na-encounter pero humihinto ang iba sa atin. Salamat sa Diyos na nandito ako, nandito kayo to survive sa kagaya ni Rabbit. Ang tanong ngayon, saan kayo dyan sa dalawa? Kayo lang ang nakakaalam niyan. Next po. Lunch or life? Yun ang tanong dyan. Pagkain ba o buhay? Kagaya ng Rabbit, siya ay talagang hindi uminto sa sa kakatakbo. O, hinahanap niya ang pagkain, pero talagang hindi siya huminto sa kakatakbo, kahanap ng ano, kasi alam niya ang buhay, ganyan. Walang hintuan, kailangan masipag ka. Si Wolf naman, huminto na siya. Doon lang talaga gusto niya kumain ng kumain. Kaya, yun. Kaya ulit, tatanungin tayo ng ating sarili, ano ba ang gusto natin na nasa I am na tayo? Lunch or life? Another, kayo rin makakapagsabi niyan. Next po. The Social Security System Survey. Itong malaki, dependent on relatives, 45. Yun nga, tayong mga Pilipino, kahit na nasa edad na may mga asawa na nandiyan pa din sa mga magulang natin, kagaya ng itong anak ko, 24 years old na, nandito pa rin sa amin. Ayaw mag-asawa kasi mahal daw ang bigas. Ito naman, dependent on charity, 30%. Ito ngayon ang DSWD, may AX na, may binibigay na medical assistance, financial assistance. Yan ang mga tao na, kaya nga maraming tao ngayon sa DSW nagpipila kasi nandoon sila na belong sa 30% na dependent lang sila sa charity ng gobyerno. Next is still working, 23% still working. Kagaya ng mister ko, ayaw huminto sa pagtatrabaho niya kasi nga, lalo na dito sa Pilipinas, meron naman siyang PRC license pero nakapagtrabaho dito siya sa amin sa Masbate. Dito naman, ang employee o maging permanent ka bilang government employee, yun, nabibigyan ka ng permanent kung kilala ka ng mayor, governor, siya wala talaga. Kaya for 20 years at pagtrabaho niya bilang general operator sa ice plant kasi ano siya, OFW before. Kaya nabilong siya dito, still working hanggang ngayon. Pero salamat sa Diyos na blessed din kami. Gawa ng binigay sa amin ang I am. Pinainom ko siya kami dalawa nagiinom ng barley. Wala kaming mga sakit. Yun lang ang pinasasalamatan ko sa Panginoon at saka sa barley na to na binigay niya sa mga tao. Next, financially independent, 2% lang talaga. Kaya sa ganitong ikot ng buhay, saan tayo dito na nakalagay? Next po. Classification of country. Underdeveloped. Poverty is rampart. Polar workers are very few. Small fish versus small fish. Doon po muna sa countries underdeveloped. Siguro, itong lugar na to, masabi
masabi ko na dito sa ito sa amin sa Masbate. Kasi nga marami pa ba dito poverty, kunti lang ang may nakatrabaho. Tapos ako nakabilong sa small fish versus small fish. Salamat nga may na-introduce pa sa akin ang I Am Worldwide kasi ito na talaga ang pinahawakan ko na tunay na makatulong sa amin mag-asawa. Developing countries, the nation is still making progress. O yun, hindi sila naghihirap doon kasi maraming trabaho. It requires a huge amount of capital. Small fish versus big fish. So masabi ko yung mga taga-US diyan sa Canada, sa ibang bansa, yan, develop na talaga kayo. Hindi na kayo kailangan maghanap pa ng ano kasi nandyan na sa iyo. Ang developed country naman, yung sa middle class at big fish versus big fish. Yun din. Pero dito sa country natin, sa Pilipinas, okay lang. Kaya nandyan naman si I Am. Next po. Next. Years in school. Titingnan po natin kung ilang years ba tayo nag-aral. Sa preschool, 3 years. Sa high school, 12 years. Sa college, 4 to 7 years. So, inabot ng 19 to 22 years. Yun ang ipinaglaan natin sa paralan. Kailangan nga natin ito. Pero titingnan natin sa sunod na video kung ano ang dahilan sa pag-aaral natin. Next po. Warning reality check. Ito ang titingnan natin na ang ano itong realidad ng tao. We finish school to secure a job but learn about financial literacy to attend security. Oo nga, nag-aral tayo para maghanap lang ng trabaho. Pero hindi natin pinag-aralan ang about financial literacy para makakuha tayo ng security. Oo nga, yun, nagtrabaho tayo, may SSS, may GSIS, pero kulang na kulang pagtapos ng retirement. Financial literacy is the root of our final struggle. Tama. Na itong kawalan ng kaalaman natin about financial, ito ang pinakaugat paano tayo paglaban sa kahirapan ngayon, lalo na mahal ang bigas. Most people are professionally literate but financially illiterate. Tama. Maraming mga professional, kagaya ng mister ko ha, siya ay mechanical engineer, pero financially illiterate siya gawa ng ano lang siya sa maging employee. Kaya ito ang computation ng retirement age, 65 years old. Ako din, magsi-65 na next year. Pero salamat sa Diyos na dito ko na makukuha ang retirement plan ko. Dito na in-envision ko ito. Years in school, 22 years. Working for others, 43 years. Tingnan mo yun na ilang taon ang iginugol natin sa pagiging empleyado sa pag ano sa iba. 1/2 of our life ang na-google natin sa ating school. 2/3 of our life na naitulong natin sa ating kapwa. Pero walang resulta. Walang pag-asinso. Next po. People work their lives for somebody and end up
saving nothing when retirement period comes. It is very true. Kasi sa akin lang, binigay ko ang buhay ko sa pagsiserve sa iba. Pero kami mag-asawa, nasabi ko na yan. Gawa ng ako, naging professional nga, teacher, pero dumating sa oras, naging volunteer lang ako, naging daycare, naging kinder, naging missionary, lay ministers, kaming mag-asawa. Pero salamat ka sa Diyos na itong final company, maging empleyado na ako dito sa IAM. Ito na ang sabi ko na retirement plan ko. Kasi imagine po, mag-retirement plan ko is 65. Wala man lang ako, 60. Wala man lang ako nakuha sa mga tao na natulungan ko. Next po. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, the main reason people struggle financially is because they have years in school but learn nothing about money. The result is that learn to work for money but learn to have money for work for them. Totoo naman ito. Kaya nga karamihan ng tao na ginugol ang yes, kailangan natin mag-aral pero ginugol natin sa pag-aaral na lang lahat-lahat ang ating buhay. Pero para lang tayo makakuha na magtrabaho para sa pera. Pero hindi natin napag-aralan kung paano ang pera ang gumawa para sa atin. Ito na nga, dito na tayo sa IAM. Darating ang araw, nakikita ko dito na pag sinipagan ko ito, tuloy-tuloy ang aking pagbibinta, pag-share ng hope. Darating ang araw, money works for me. Sa amin mag-asawa. Next po. Next po. If we start working at the age of 21 years old and start saving at least 10,000 a month, 10,000 a month times 12 for 1 year yan. Equals to 120,000 lang. 22 years old ka. Then times 10, for inabot ng 1.2, 31 years old ka na. Then 1.2 times 10, plus 10, plus 1.2 is equivalent to 2.4, 41 years old. Plus 1.2 equals 3,006 at 3.6 thousand 51 years old. Kung nag-salary ako ng ganyan, wala. Puro volunteer worker, puro ano lang. Pero for 30 years of working, walang nakuha ang mga tao. Talagang financial struggle talaga. Pero yun nga, sinasabi ko na salamat sa Diyos, nandito na ako sa IAM. Siseryosohin ko na ito. Next po. Kasi titingnan po natin. Ito, ang taong ito na lakad ng lakad, cycle lang ang buhay. Naghahanap ng matrabahuan, maghahanap ng pera para kumain, pero hindi niya alam kung, ayan ang pera binibigay sa kanya. Yun ang hinahanap ng tao nito. Ganon din tayo. Hinahanap natin ang pera para makakain tayo. Hindi natin iniisip na ang pera ang magtrabaho sa atin. Next po.
What is material wealth? Nakita natin itong tao na marami ng pera. Wealth, what is material wealth? Kagaya ng ng car, housing lot, that is wealth. Uh, jewelries, luxuries. Next po. Alamin natin kung ano ang susunod na material wealth na sinasabi dito. Ayan. It is the status of our income that supports our way of life, even if we do not work. Ayan ang sinasabi ng material wealth. It is the number of days we can survive without working. Example, 2,000 bank savings, 50,000 monthly expense, 200,000 plus 50,000, that is only for 4 months or 120 days. Ayan ang pinagtrabahuan ng isang tao na makuha lang niya ang material wealth sa buhay niya. 4 months bago niya makuha yan. Next po. Next po. Economic trend. Kung titingnan po natin ngayon, noon ang mga lolo natin, agricultural age, those who have the land, own the wealth, na pinamana sa atin ng lolo natin. Kami may kunting pinamana na lupa, sakahan, kaso lang nga, financial struggle. Wala, napapabayaan namin doon sa nag-uuma. Tapos, industrial age, those who have the machinery on the wealth. So, yun. Mabuti nga ngayon, ang ating presidente, meron na siyang tumutulong na sa mga farmers na magkaroon ng kooperatiba at tumulong na magkaroon sila ng machinery para makabinta man sila ng maganda sa kanilang pagsasaka. Pero ngayon, ang mga tao na ngayon ay nasa informational age. Those who have an idea, information to own the wealth. Na ito lang ginagawa natin ngayon. Kaya nga, napakaswerte natin na nandito tayo sa IAM. Kasi sa pamamagitan lang ng Zoom, biruin ninyo, ako nasa Masbate City, Philippines, malayo pa yan sa Maynila, pero nandito tayo ngayon nagkaisa para aralin natin ito. Salamat sa kay BP Aikaoy, sa president natin, saka sa Grand Mentor na tinutulungan tayo na matuto sa ganitong industry. Next po. Meron namang 4 na ng buhay, circle ng buhay. A cash flow quadrant. You have a job, empleyado ka. No work, no pay. Iyon ang karamihan ng tao. Kaya nga nag-aral sila to secure, to become a professional, para maging empleyado lang. Kaya yan ang no work, no pay sila. Dito naman sa self-employed, small business, kagaya ko ngayon na nag-small business man ako, gumagawa ako ng kakanin, pero dala-dala ko yung pulling card ko na pinagawa sa sa
computer, calling card ko sa Barley. Nagpagawa ako. Kaya lang, mahirap ka pa dito sa amin. Ang ginawa sa akin, yun lang, coupon band, hindi yung maltigas na calling card. Pero okay na. Next is B. Hindi ko mabasa ito. Hindi ko mabasa. Ito sa gilid. Tapos, B, you own a business. Tapos, you own a business, small fish, big versus big fish. You own a business. Ito na nga ang I am worldwide na nagkuha tayo ng package. Ako, ikinuha ko ng angel mentor ko ang package, silver package. Kaya, hindi ko man sinuseryoso, kaya ng financial struggle din ako. Pero salamat sa Diyos na may grupo, may tao na kahit papaano tumutulong sa akin. Tapos, kaya sabi ko, nagbili naman ako ngayon ng maintenance ko, dadaling ko bala ko na pupunta na ako Magburo barangay ako. Pag meeting ng mga barangay officials, pupunta talaga ako doon pagdating ng products ko na 6 na barley for my maintenance. At salamat sa Diyos, may PIN man ako na isa. Copper siya. Mamaya nga after ng Zoom natin, pupuntahan ko agad dyan sa school. Gawa ng nakausap ko kahapon. Kaya sabi ko, talagang salamat sa Diyos na hindi niya ako pinababayaan. Kasi pumunta lang ako doon, gawa lang may dala akong snackan nila ng mga teacher. Pero yun nga, oy, salamat, napunta ka dito. Sabi ko, bakit? Sabi niya, uy, mister ko. Sabi ko na nga, noon ka pa, sinabihan na kita na magbili ka na nga ng barley. Oo nga, sige na. Paano, ayun, sabi niya, doon na lang muna ako sa Kaper, gawa ng, nasa pa ako, gastusan ngayon. Sabi ko, huwag mo isipin ang gastos. Alam ko, kaya mo yan. Kaya lang, okay lang. Sabi niya, saka na. Kukuha muna ako ng para maging member mo. Okay. Then, kaya, na nitong hindi ko ito mabasa. Investor, money working for you, this one. Kaya, ito na nga, we are blessed, sabi pa nila. We are blessed kasi sabi pa nga ni BPI ka, ang ating negosyo, multi-millionaire, hindi ito basta-basta, hindi ito kasi maraming tao sa mundo, pero ako pa ang tinawag na makaisa sa inyo. Hindi ko nga alam kung bakit nakasabay ako sa inyo dito. At ngayon ay, hindi ko alam kung sabi ko, God's providence talaga. Talaga ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Sabi ko nga, sana sumama ang asawa ko punta sa October ba, event na kahit wala kaming gaanong makapunta lang kami dyan. Next po, investor, money work. Yun na nga, na siseryosohin ko na ito, sasabay ko ang asawa ko para pagdating ng oras, money is working for us. Kagaya ng mga mentor natin. Next po. Ito na yun na sinabi ko kanina na money working for us bilang investor. Kung titingnan natin kung isang ating mentor, mayroon na siyang talagang house in lot na 25 million at saka 10 million sa travel incentives. Then 15 million sa car incentives at saka
15 million naman sa yun na, sinabi ko ngayon na money working for us. Kaya sundin na lang natin ang mga apak ng ating mga top mentor. Next po. Inabot na ng 100 million. Paano ito nagawa nila? Pwede po, ay, hindi ko kasi po mabasa ito. What is LMNF? MLM, Multi-Level Marketing Network Marketing. Ang LMN, why? Hindi ko mabasa sa gitna po dito. Why we recommend network marketing? There are many benefits in working marketing industry. Those who want more from meron dalawang tao, si Trump at saka si Kiyosaki. Ito silang dalawa ay parehong nasa MLNF. Si Donald Trump, isa lang presidente pala. Hindi siya hindi siya multimillionaire. Hindi siya nagni-network. Hindi kagaya siya ni Robert Kiyosaki na isa siyang nasa network marketing. Kasi nakita niya na talagang pag ni-network ng isang tao, dyan ay magkakaroon talaga ng financial abundance at saka money working for him. Next po. Next po. Network marketing is a business model where the distributors are compensated in both selling and products and the business opportunity. Talagang totoo ito. Kasi kung bibinta lang ako, may kita na ako ng... Kaso lang, ang pagbibinta ko, sabi nga nila, mali ang pagbibinta mo. Gawa ng... sabi ko, bakit mali? Sabi, agent of hope. Bakit mali ako? Kasi gawa ng... May mga kausap ako, may mga na ino-offer ko, lalo na kung dumating na ang maintenance ko, may barley ako. Ino-offer ko yan sa kanila. I-try mo ito, i-1 box, at kung umorder ka, ibalik mo na lang sa akin. Iyon. Ang iba naman, ay utangin ko muna. Ay, Diyos ko. Sige, try mo lang yan para kung anong dahilan, anong resulta ng pag-inom mo ng barley, di umorder ka. Naku, hindi ko kaya yan. Ay, my God. Kaya, wala. Pero okay lang. Ang Diyos, be blessed naman ako. Alam ko yan. Kaya, napakaganda ng ating network marketing, ng ating company. Kasi, tinuturuan tayo dito na maging lahat ng natin. Kasi, kung titingnan nga naman, kung magbibinta tayo, magbibinta ako, meron akong pera. Ay, sabi nga, ang pag ginawa natin si IAM, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Compensated tayo talaga, both selling and business opportunity. Next po. Kinds of business system. Conventional or traditional? Ito pong
conventional ay kagaya ng groceries, computer shop, salon. O yan ngayon, ang anak ko nagbibenta ng bigas, gawa ng hindi hindi nga kami hinahatian ng konting ano namin sa farm, kaya nagbenta na lang siya ng bigas. Pero naman, ang bigasa namin ay may utang, tagal magbayad, ay wala rin. Ito naman, pangalawa is franchising, kagaya ng fast food, convenience store, milk tea house. Pero nakita natin dito na itong franchising, siyempre, gagasto ko talaga. Kailangan mo ng malaking pera dyan. Gawa ng, at sa katauhan. Gawa ng, mapapayos ka ng, tindahan mo, lahat-lahat. Samantalang itong isa sa IAM Worldwide, kukunti lang ang ating puhunan dito at marami tayong kausap. Parang sabi nga, marites, pero hindi marites na sumisira ng iba, kundi we are agent of hope na itong ating napasukan, binigay sa atin ng Diyos, na company ay ito ang tayo na, aalisin tayo sa kahirapan. Kaya nga, nasabi ko ngayon, naku, magsiseryoso na talaga ako. Dadaling ko ng asawa ko, dalawa kami. Pero, yun, salamat sa Diyos na naging binigay ito sa akin ni Mentor Julian na topic. Kasi yun nga talaga ang tama. Next po. Distribution of channel. Distribution of channel, ibig sabihin, ang ginagawa natin na magiging agent of hope o halimbawa, yan nga yung bala ko na magburo barangay sa mga barangay officials as kapitan. Pupuntahan ko yan. Yun yan ang plano ko. Next po. Conventional business, yun nga kanina napakita sa atin na ang conventional business natin, halimbawa, may sari-sari store tayo, galing pa ng factory, wholesalers, middleman, resellers, consumer. Iyan ay marami. Pagdating sa factory, mabili natin ay maraming daanan pa. Maraming daanan. Hindi kagaya dito sa atin sa IAM network marketing na galing ng factory, distributors, consumers, na tayo ay walang kahirap-hirap. Ang hirap lang natin dito ang maging sa bibig lang at sa kuryente. Kasi galing ng factory mismo ang gumagawa, magdi-deliver, papunta sa atin at papunta na sa consumers. Kaya saan pa tayo ngayon? Kung sino man ang nandyan na bago, na na-invite, i-contact na ninyo po ang nag-invite sa iyo. Kasi nasa tama po. Sabi pa nga ni Heart Evangelista, you are in the right partner in business. Next po. Ayun. Ang profits doon po muna. Profits. Ang profits sa conventional business ay 10% na sa'yo.
to 20%. Ganon din ang sa wholesaler, retailers, pareho lang. Kaya nakakakuha lang ang negosyante dito ng 30% to 60%. Hindi kagaya dito sa network marketing na ang piso mo ay nagiging 5 pesos. Ibig sabihin, milyon ang makukuha mo dito gawa ng wala nang nadaanan na iba. Kundi galing factory, diretso ka agad sa distributors at sa consumers. Yun lang po. Next po. 8 reasons why we need this. Why we need this. Network marketing siguro yung sinasabi niya doon na may 8 reason kung bakit kailangan natin itong network marketing. Lalo na ngayon dito sa atin, company ay Amorwell. Number 1, you are the boss. Oo nga naman, wala akong boss. Sarili ko lang ang boss ko. Kung gusto ko magtrabaho. Next po. Kung wala na mag-uutos sa akin, walang manghahasal My person, number 1, my personal freedom. My personal freedom. Income is not fixed. Kung may boss ka, at unlimited income kung nasa network marketing ka. Kaya saan ka pa? Sa mag-network ka o conventional? Next po, active income and residual income. Sa active income, siya ay may boss. Kaya maliliit na siya, may inahabol pa siya na reports, nagmamadali talaga siya pumunta ng receive from performing a service, tips, salaries, commission. Yun lang ang makukuha niya sa active income niya. Sa mga tips, salaries niya, at sa commission. Samantalang dito sa residual income, an income that continues everyday work is done. It is making money while you are sleeping. It is totoo ito sa mga top mentor natin. Kasi nga ang 0% is equivalent to 100%. 25% equivalent to 75%. 50% to 50%. 70%. 75% to 100%. Ito ang effort. Ang effort natin ay ito lang, 25, 50, 75, 100%. Pero pag nagdi-network pala tayo, ito na ang magiging income natin na kahit wala na tayong ginagawa, may income pala. May income tayo. While we are, minsan nga natutulog na daw tayo. Next po. You are the boss. In the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. Totoo ito. Totoo ito na sa ganitong industry natin ngayon nakukuha. Yung sinabi pala sa 0% na sa umpisa itong trabaho natin na sa network marketing na tayo, mahirap. Kunti pa lang nakukuha natin. In the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Yun. Yun ang ibig sabihin na you are the boss. Na sa una, na maraming tayong ginagawa, maliit pa ang natatanggap natin na bayad. Pero
in the long run, kaya nga marami ng car achiever, housing lot achiever, sa dito lang natin makikita yan na sa I Am Worldwell. Next po. Number 2 po. Number 2, power of leverage. Power of leverage is, ito na nga na, ang power of leverage is, meron kang, kasi you are the boss, number 1. Power of leverage, meron kang time freedom para sa sarili mo. Next po. Power of leverage. May 2 options to earn sa power of leverage. First is 250,000 for 30 days of work. Second option is piso centavo for a day. It doubles up each consecutive day until it's reached the 13th day. Wow, double up. 5 piso lang yan, ha? Next po. Ay, tingnan natin kung ano ang computation nito. Ayun. First din niya, sa piso, 16 days lang, may 163.84 siya times 2. Hanggang sa 30 days niya, nagkaroon siya ng 2,684,354,000.56. Yun ang sa power of leverage. Samantalang doon sa number 1 noon, option number 1, ay 81.92 lang ang kanyang 15 days. Next po. Next po. So, option. Tapos na po yan. Principle of multiplier. Yan. Yun ang power of leverage. Principle of multiplier. Kaya saan pa tayo? Doon sa first o second? I would rather earn 1% of a 100 people's efforts than 100% of my own efforts. Sabi ni Rockefeller, John Rockefeller. Totoo naman. Na di bali 1%, ito nga ang katotohanan. 8 hours na trabaho ng isang tao ay ang rate niya ay 50 pesos lang. Meron siyang income na 400. Hanggang sa 15 days niya, 10,000, nagkaroon siya ng 500,000 pesos. Yun ang ano ng isang tao sa pag-network. Malaki talagang kinikita dito. Next po. Power of leverage. Scenario. Businessman with 30,000 employees. 30,000 times 8 hours a day is 240,000 hours a day. Yun yung sinabi kanina na 240,000. Then, 240,000 hours times 10 hour equivalent to 2.4 million a day. Yan ang isang businessman. Kaya, saan pa tayo yan? Magbi-business or conventional business? Next po. Sa scenario 2, may mag-franchise siya, 500 branches, 5% royalty fee, 1 million month times 5 years equals ay 100,000, 1 million a month.
is 50,000 royalty fee. Then 50,000 royalty fee times 100 equivalent to 1 month niya is 5 million monthly and mag-receive sa franchise business. Next po. Number 2 is saves time and money. Oo nga naman. Mas maano natin ang time natin, budget natin ang time natin pag sa network marketing tayo. Next po. Save time and money. Kapagkat ang work niya 15,000 a month times 12 months, and isang niya 1 year niya is 180,000 sa 40 years niya pagtatrabaho meron lang siyang 7.2 M. Samantala dito sa ating IAM 200,000 a month times 1 year equivalent to 2 M times 3 years is 7.2 M. Napakalaking diferensya. Sa taas ay 40 years niya pinagtrabaho, dito sa atin sa IAM 3 years lang. Kaya saan pa tayo nito? Para ba akong nangingilabutan nito? Para ba ako nakukonsensya na saan pa? Kaya nga siguro binigay itong topic na to sa akin na talagang seryosohin na. 3 years na, meron na siya 7.2 M. Samantala doon sa pagsusumikap niya, wala. 7.2 pero 40 years yung gagawin. Next po. Next. Naka-save siya ng 37 years sa iya trabaho. Oo, talaga. Number 4, itong ating business is copy business lang. Kaya sabi pa ng pamangkin ko, ay kinakopy mo yan, auntie. Baka mapagalitan ka ng ano. Yun ang ginagawa mo. Kumukuha ka lang dyan. Sabi ko, hindi. Copy and paste lang kami. Napakaswerte nga tayo. Next po. Humility is must. Oo naman ito. Be humble. Copy the process, not just the results. Tama. Ang proseso na. Be careful who you copy. Network marketing versus traditional business. Ayun ngayon, pinapapili na tayo. Network marketing or traditional business. Para ako yung tinatanong nito. Kaya salamat sa Diyos na kailangan talaga gumawa na. Thank you very much sa inyong lahat. Next po. Number 5 po. Meron pa. Copy business. Ayun, oo nga. Si Robin Kiyosaki ba ito? Kinopirma lang niya ang NSM, gumawa din siya ng Robinson. 7-Eleven, gumawa din siya ng mini stop. And Philippine Airlines, gumawa din siya ng Cebu Pacific. Kinopya lang niya. Tama man. And next po. Kaya yumaman siya. Equal opportunity. Ito pa ang maganda dito sa atin, sa company natin. Equal opportunity. Walang kinikilingan na tao. May pinag-aralan, PWD ka man. Kagaya ko, senior citizen ako na nakapunta dito. Kaya salamat sa Diyos na binigay ang company nito. At sa inyong lahat. Next po. 6. Equal opportunity pa rin. Ayun. No age limit,
no requirements, no discrimination. Yun nga eh, ang galing lang ng kampanya nito. No requirements. All walks of life. Yun, walang pinipili na tao. Basta gusto mag-business. Next po. Kagaya nitong truck driver, pakita sa atin. Si Ismael Morno, isa na siyang Ruby Elite Executive na ito ang proof na wala silang tinitingnan na discrimination. Next po. Estudyante, kung gusto mo magnegosyo, makatulong sa mga kapatid mo o sa mga magulang mo, si Carmela Villanueva sa Fire Elite Executive na. Estudyante lang siya, pero humahataw. Grabe. Next po. Car achiever pa. Ayun. Isang registered nurse from Kuwait, si Dadel Belen. Kumikita lang siya ng 53,380 a week man o month. Siguro a week yan. Kaya, professional ka man o hindi ka professional, pwede ka dito. Next po. Equal opportunity. Si architect from Davao, si Paquito Lacson, isa na rin siya, 2 million circle na kahit si architect na pero nakita niya na maganda talaga ang business na to. So I am. Next po. Ang isang nating talagang good example natin ay sales agent from Singapore, ang ating grand mentor, Sammy Palomo at Rachel Palomo. Sila ay nasa Emerald Executive na noon, gabi rin ang pasalamat niya na nakapunta siya sa industry na ito. Kaya nga sila na mismo dalawa ay hinahataw itong business na to. Kaya sabi nga na we are blessed na kasama natin sila. Next po. Yan, car achiever na rin. Dentist, si Primrose Anoy. Kapatid siguro ito ni BP. Sa Ruby Elite Executive. Napakita lang na ang company natin ay maraming natulungan na. Si freelance model, si Michelle Santos, Diamond Elite Executive na siya. Na kita rin niya ito. Car achiever din. Number 6 is time freedom. Time freedom. Titingnan po natin kung may mga option din itong time freedom. Next po. Yun, time freedom. Oo nga, may time ka na sa mga magulang mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo. Yan, namasyal na lang. Namamasyal kung saan-saan. Happy sa kanilang pamilya. Yan ang sinasabi na time freedom. Next po. May isang kwento. Time freedom. I'm so sorry to interrupt you, okay? Nasa mystery ako mentor sa fellowship. Can we do intermission first? Okay lang po. Okay. Okay? So, Okay. Okay po. Yeah. Mentor, can you... Yes, mentor. Amazing morning, everyone.
So, bago po natin ituloy yung ating presentation ng ating mentor Marcela, can I greet? Pwede ba nating batiin yung bawat isa sa atin? At saka meron po tayong guest, si Mr. Wait lang ha. Si Mr. Vicente Omiter. Welcome po sa inyo. You are very much welcome po sa group natin. So, is there anybody who wants to share something para marinig ng guest natin? Yeah. Can I... pwede kayong pwede kayong mag-volunteer or... Yes, may guest tayo, si Mentor Vicente Omiter. You can say hello or baka gusto mong mag-share, Mr. Omiter. Hello po. All of these are mentors of I Am Worldwide, Team Agape. Pwede niyo ba sabihin yung inyong pangalan, sino po nag-invite sa inyo, at saka ano po yung situation niyo ngayon? Good morning po sa lahat mga kapatid. Ako po nga pala si Vicente Omiter, isang totally disabled. Wala pong dalawang paa dahil po ako ay na-aksidente. Year 2005, naputulan ako ng dalawang paa sa shipping company. Dati po ako ship builder sa isang tanker. Inter-island lang dito sa Pilipinas. Nung nagkakilala kami ni Ma'am Rosie, may sinasamahan kami. Tapos nag-meet kami nung tinatawagan ko siya nung last week. Sabi niya, nagtanong ako ng kumusta at siya din kumusta sa akin. Ito nga pinakilala niya itong Barley sa akin. Ayun po, dahil sa may connection din ako dahil dati po akong ship builder. Marami rin akong kilala. Sabi ko kang Ma'am Roser, kung pwede ako mag-invite o i-share ko itong Barley. Sabi pa nga niya sa akin, magkuhan daw ako, magpa-membership muna. Sabi ko sa kanya, wala akong kakayahan dahil ako na lang po kasi mag-isa sa buhay. Nabuhay ko ngayon ay isang saputorero at pants repair. Tapos ngayon, pinasa ko itong Barley sa mga kakilala ko. May tatlong nag-react. Ang isa, kapilido ko pa, nasa Brunei. Ngayong linggo na ito, kukuha yung Brunei na kapilido ko. At yung sa Bicol, kukuha daw siya ng 3. Tapos yung sa Davao, dahil yung sa parents niya, itatanong pa yung kapatid niya na nasa Milan, Italy para yung sa payment. So, yun po, sana po successful yung na-meet ko at nagsabi na nakilala nila ang Barley. Maganda nga rin daw yun. At tinanong sa akin na saan ko daw ito natagpuan. Sabi ko doon sa isang kilala kong kaibigan, si Ma'am Roser. Ayun po mga kapatid o kaibigan. Yun po ako si Vicente Omiter. Maraming salamat po, Ma'am Roser. Thank you, Mr. Omiter. Kasi hindi mo kami pinagkaitan ng pagkakataon na makilala ka. Kasi alam mo, tama-tama nung pumasok ka, ang dinidiscuss ni Mentor Marcela, kasi pwede dito kahit sino.
Wala pong pili. Kahit ka ay ah, may trabaho na, o kung baga may pera ka na, estudyante ka, at kahit senior citizen, di ba? At kahit PWD, hindi problema. Kasi ako, di ba kami ni Mentor Marcela, ano na kami mga senior, pero laban lang, di ba? Kaya unang-una, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi si Mr. Omiter po kasi ay ah, isang PWD, putol ang dalawang paa niya, pero makita po natin na meron siyang willingness na mag-share ng kagandahan ng ating product. Yun nga, sinasabi niya na meron daw siyang na-introduce from Bahrain pa talaga. Grabe to si Mr. Vicente. From Bahrain pa talaga. Sa something like Bohol, yung binanggit niya kanina. Kaya nagpapasalamat kami. We are so blessed to meet you, Mr. Omiter. At alam ko lahat ng narito ay masaya na nakilala ka. So, lagi ka naming aabangan na. 4 days itong training natin. 4 days ito. Meron pa itong bukas at saka susunod na araw. 5 to 8 ito dito sa Pilipinas. Kaya gusto ka naming makita pa ulit sa susunod na mentoring. O, di ba? You're so blessed. Mentoring ka na kaagad. Huwag ka mag-alala kasi lahat ng bagay ipoprovide ni Lord, di ba? Sabi nga na lahat ng bagay ay ang pangarap sa atin or ang plano, ang pangako sa atin ng Panginoon ay mag-prosper tayo. At saka puro mababait ito, Team Agape ito, from USA, from Canada, from Philippines, from all over the world. At yung ating mga grand mentors, mga mababait sila. Mababait kaming lahat dito. So, thank you. Thank you, Mr. Vicente. Sino pa po ang gusto mag-share para marinig naman ni Mr. Vicente yung inyong mga testimonies? How did you start? Ganon. Kasi hihintayin natin yung ating mother mentor for these slides, no? So we have the time to share. Or you can share what is your takeaway for this mentoring. Okay. So ako, ang takeaway ko po dito, natutunan ko dito, this is network marketing, multi-level marketing. Ibig sabihin, hindi ka po dito nagtatrabaho mag-isa, 'di ba? Not like na meron kang business, meron kang tindahan. Di ba ikaw lang nagtatrabaho mag-isa o baka kailangan, kung may tindera ka, baka bantayan mo pa yung tindera mo, baka makupitan ka pa. Mga ganun, di ba? Or yung mga business natin na kumbaga ikaw lang mag-isa ang nagtatrabaho. But in here, as we are networkers, no, we have to accept the fact na networkers na tayo, and naririnig ko palagi sa aking angel mentor that this business is about relationship. So we have to keep the relationship flourishing, diba? We have to keep the relationship in close contact with each other. Kasi nga sabi, network marketing is multiplying your time, effort, money, knowledge, wisdom, and inspiration through the help of other people. And the other people is the group. Yeah, the group, our group. Kaya I'm so blessed to have meet you all, kahit na minsan dito lang tayo sa Zoom magkita-kita, but I know in due time, in God's perfect time, we will meet each other. Lalo na sa ating head office, sa ating main office. Okay? That's all I can say. So, sino po gusto mag-share? Mentor Lourdes, are you there? Yan si Mentor Omiter kasi hindi pa pala siya. Nandito ako. Hindi pa pala siya mentor. Yeah, I invited him kasi he was an old friend na shinare ko lang sa kanya yung barley kasi I know kailangan niya din yung barley, 'di ba? Ano naman siya, very positive na tao yan, kahit na
all his, since, I don't know, since 2005, sinabi niya, he was sitting on his wheelchair kasi dalawang paa niya ang naputol. And he has ups and down din sa buhay niya, di ba? So, I introduced to him the barley. Very positive siya. And thanks God. Okay, Miss, you can go. You can Okay, so nandiyan na ang ating mama mentor. Thank you po. Okay. O, sige. you. Take it away, Mentor Marcella. We have to continue our presentation, our mentoring. Okay, thank you, everyone. Okay. Let's keep the Okay. listen. Opo. Thank you. Thank you. Number 6 is already time freedom. May isang kwento dito sa mag-ama na itong father ay isang manager. Kahit na nasa work na siya, gamit trabaho, pagdating pa ng bahay, wala nang panahon sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. Sabi ng anak, Papa, tika muna, ano bang ginagawa mo? Sabi naman, huwag mo munang istorbohin. Magkano ba, Papa, ang sinasahod mo dyan? 400 pesos a day. O sige, Papa. Pag-iipon ako ng 400 para bigyan kita. Yun nga na, pumasok na lang ang anak sa kwarto niya. Pagkatapos ng ginagawa ng ama, parang nakonsensya siya. Tinatry niya ang anak niya sa kwarto. Anak, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Alam mo naman na para palagi akong busy. Papa, sinabi ko sa iyo, magkano bang araw mo? 400. O bigyan mo ako ng 400 o 200 kasi meron din akong nakasave din ako ng 200 para ibigay ko sa iyo ang isang araw mo na sahod. Mag-usap lang tayo. Yun, nag-usap sila. Kaya nga, kung tayo ay empleyado, wala tayo talagang time freedom. Nasa isip talaga natin ang ating nasa opisina. Wala tayong time sa ating mga anak. Kaya yun ang naging dahilan. Ang anak niya humingi ng pera sa kanya at nag-savings pala ang bata para ibigay lang, mabayaran siya ng ng isang araw. Next po. Another time, financial freedom ang pang-pito. Sapagkat empleyado tayo, kung nasa government tayo o saan tayo nagtatrabaho, maraming utang. Sabi pa nga nila, ay nako, kung utangan mo yung mga nagtatrabaho, ay nako, ang aking sahod ay pambayad na sa utang. Kasi ang isang empleyado, walang financial freedom. Pero tayo na nasa network marketing, lalo na itong IAM, nasa IAM na tayo, meron tayong financial freedom. Pero nakabayad tayo sa mga utang gawa ng malaki na ang kinikita natin. Next po. Ayun. Biruin mo, kung nasa IAM na tayo pala ay ang income natin ay 2,491,657.50. Kaya huwag na tayo magtumpik-tumpik kasi ito na ang binigay sa atin ng Diyos. Masabi nga na maraming tao na tinawag pero kukunti lang ang naiwan. Kukunti lang ang pinili na magkaroon ng time freedom. Next po. Another financial freedom, 2.504 million. Nasa na po ito, mga top natin, mga nasa top ating mga mentor, nasa top mentor natin ito. Kasi nag-weekly income sila ng ganito, kalaki. Kaya nga, wow. Pag sineryoso mo pala itong I am, talaga naman.
may financial freedom ka. Next po. We are not born just to pay bills and die. Tama. Hindi ginawa na binuhay tayo palang magbayad sa ating sa mga bills kag mamatay tayo. The idea is not to live forever, but to create something that will. Kung titingnan natin ang ating buhay ay madali lang. Pero ginawa tayo ng Diyos na kagaya nito, agent of hope, na makatulong tayo sa ating kapwa. Not only by health, but for the opportunity na binibigay ng I Am Worldwide. Next po. Last. Ang hope is help other people earn. Oh. Totoo ito, naging proven and tested na, lalo na ito darating naman na October, 8 years pa lang tayo, pero ang daming tao. Ibig sabihin na tayo ang pag-asa. Tama ang sabi nila, agent of hope. Help other people to earn. Kaya, nasalamatan natin ang Diyos na nandito tayo. Yan lang po. Next po. We are agent of hope. The measurement of one's life is not its duration, but its donation. Hindi masusukat ang ating buhay sa pamamagitan ng haba ng buhay natin dito, kundi isang donation lang natin. Kaya nga, pasalamat tayo sa Diyos again na nandito tayo sa I Am Worldwide. Next po. Maraming salamat po sa ating BP kay Kaoy at sa kay Pres Allen Ader, sa grand mentor natin at sa inyong lahat po na nandito ngayon sa Zoom. Maraming salamat sa pakikinig niyo na kahit first time ko ito na magsalita ng ganito. Pero nakita ko rin, siguro in-allow ng Diyos na ito ang maging binigay sa akin ni Mentor Julian na topic para isa-isa ko na ganito pala ang I am. Salamat sa Diyos at maraming salamat din sa inyong pakikinig. To God be glory. I am Marcela Celaya. I am in Worldwide. Thank you po. Yeah. Thank you, Mentor. Thank you, Mentor Marcela. No po. Welcome po. Yes, maraming salamat po. Madami po kaming natutunan sa inyo. Parang hindi first time First time ba? First time po. Teacher na teacher po ang